Governor Pineda, Mayor Morales, members of the Prosecutors League of the Philippines, honored guests, fellow workers in government, mga kasama ko sa gobyerno. We are ruled by just two basic principles actually, except for the special laws, but it's actually malice and negligence. Those are very important ingredients today because of the criminality in our country. And itong my stand, itong katayuan ko sa droga, pati corruption, I'll just say sadly really, na hindi ako aatras dito. I will be a bit harsh and I will never compromise dito sa bagay na to. I've been mayor for the last 23 years of Davao City. I do not claim any. Mayroon akong mga mali. Marami, faults. But yung corruption pati droga, talagang noon pa. Started early sa Davao, 79. Talagang galit na ako. For the simple reason na yung dumating yung droga, the most heinous crimes are committed and not against, noon amin, nire-rape kami. Maraming na-rape sa aming babae sa generation namin yung bata. Pero wala namang yung mga 1-year-old, 18 years old, pinapatay yung lula, pinapatay yung nanay, binubugbog yung tatay. Anak, it has really somehow drugs has changed even the most basic values ng Pilipino. And ako, galit ako noon kasi mind you, I was a prosecutor of Davao City. But at the same time, wala pa yung ombudsman. So I was also appointed as a special prosecutor for the Tanod Bayan. And in so many cases, lalo niyan sa corruption, marami rin ako nakita na hindi tama, na unfairly minsan, at maraming nasasabit na walang kasalanan. I am not trying to attribute anything, not to even the ombudsman. Wala pa naman noon yan eh. But you know the way things are being processed there. Somehow, hindi maganda. But dito ako sa basic premises na. Sabi nga ni Danny, I won by over 15 million, 6 of which million was my majority over the next guy behind me. So what could be the reason why I won and yet to get that number, the sheer number over my next opponent? Hindi naman ako kilala. Hindi niya ako kilala. Mayor lang ako ng isang siyudad sa Mindanao. Wala naman akong credentials na ipagyabang. Wala, hindi naman ako valedictorian, hindi naman ako cum laude. Mag-graduate lang kami, may nabaril pa ako na tao, kaya hindi ako nakasali sa graduation. Putang inang yan. Totoo, graduate na lang isa. Well, anyway, that's history. Itong droga. Isang tao, he commits a crime under the influence of drugs. He kills, he rapes, robbery with homicide, robbery with rape, lahat-lahat na. And when the psychiatrist examines the idiot, he would come to a fairness, a conclusion is that he was not in his complete faculties. Or that he was really insane if he committed a crime of rape against a bata at pinapatay. Sa mayor ako, ito prangka-prangka ha. Wala mang bata dito.
na-rape niya ang 18-year-old pamangkin niya during a Christmas reunion. Yun yung first blast ko sa itong krimen, mga durugista. Tapos kinuha niya yung pamangkin niya kasi anak ng kapatid niyang babae. Sabi niya, dalada niya, karga-karga niya. And the merrymaking, because it was a reunion, Christmas party of the family, nawala bigla. So there was a commotion. There was a raucous na kung nasaan na. And they were desperately looking for yung tiyo, pati yung bata. And about 30 minutes after they found the body of the child, nakabuka na yung abdominal cavity. Narinig ko sa radyo, sabi ko, punta ako sa estasyon. Sabi ko, putang ina ko, bakit mo naman ginawa yun? Anong sagot sa akin? Ganun talaga ako, Mayor. Kaya minsan, wala akong mahindot yung aming mga kambing. Kung sagutin ka na ganun, anong gawin mo? Nakita ko yung bata na nakabuka talaga yung tiyan. Tapos sagutin mo ako na gano'n. Ano kaya ang gawin ko sa iyo? May ginawa ako pero andyan yung media na yan, chismoso yan. Kinocover ako nationwide mga yan eh. So, ipandagdag mo ako doon sa extrajudicial crimes ko. May isang gabi, kilala ni si Pulbida yun kasi taga Davao. Tinawagan ako ng kumpare ko. Sabi niya, pare, pumunta ka dito sa bahay ko. Umiiyak. Sabi ko, pare, bakit? Can we just talk about it tomorrow? It's 3 o'clock in the morning. Sabi niya, pare, kung pwede lang. Hangyo. Ano bang hangyo sa Tagalog? Pakiusap. Itong mga Tagalog, loko-loko, hindi marunong magsalita. Hangyo. Tapos pumunta ako. And I could hear the blaring sound inside a wagon. Hindi naman a van, but a wagon. And I could hear the shouts of a woman. Sinalubong niya ako. He was crying. He embraced me. Akala ko na talagang alam ko may I thought it was between the husband and the wife. Sabi ko, sabi niya na, alam mo, Rod, nakalimutan ko yung 45 ko na baril sa desk ko. Sa bahay niya may opisina siya. Nakuha ang anak niya na lalaki. But he found out later on at sa itaas, and the boy who was 16 years old was raping his 20-year-old sister. Sabi ko, so I had to weigh things. Sabi ko, Adre, tiisin mo na lang, kalimutan. Magko-collapse rin yan. Matutulog yan. So, the activity there finally stopped at about 11. So, sabi, pinasok nila, natulog na. At nakuha na yung kaya itong droga could destroy a nation. We have 115. Basta noong kay Santiago, it was 3 million. And that was about 4 years ago, 3.5. That was his assessment, and sabi niya, in Manila, it's about 92% of the barangays are contaminated. So, nung ako na ang na-presidente, sa Davao alam ko, it was a kind of an activity in a barangay, in the dark corners and alleys of the streets of Davao City. But pati kayo, alam ko pati kayo,
ako noon sa Davao, kala ko it was a serious problem in my city, prompting me to just warn everybody. Kasi maano na it was a virulent thing going around. It was an epidemic, actually, or pandemic, if you may. Sabi ko, if you bring in drugs into my city, I will kill you. And if you destroy our daughters and sons, I will kill you. I am not a millionaire. I do not even have the money. I do not know even why I won. Pero sabi ko, wag mong sirain ang syudad ko. Talagang papatayin kita. Look what you are. Look, tignan mo ang ginagawa mo sa mga anak namin. Paalam mo, Rod, it was only after I became president na lumabas ang totoo. And I was appalled by the dimension of the contamination. So widespread that people were surrendering just because I told them, papatayin ko talaga kayo. Pati yung mga powerful, mga politicians, yung mga distraught around with guns, mga police, pati army, kung sino-sino na, ang mga bodyguards. Sabi ko, kung ganito, patay tayo. Walang gagalaw kasi pag magdaan yung mayor dyan, may mga sundalo, may mga police with long arms. Ang police, gaganyan yan. Hindi tayo pwede dyan, maingkwento tayo. Then kung isang political leader mabunggo mo, katawag naman doon sa Malacanang. Leader ko yan, nung president, baka makulo. Ganon. Alam po ang kultura. So, mayor ako. Sabi ko, delikado to. Kasi kami itong si Paul Bida, nag-uusap kami. Alam nila yan, talagang galit ako. Nung presidente na ako, ang last count, we breached the million mark also. Ang mga sabi ni Bato, 1.8 million. Either yun yung former drug addicts or an incremental increase because of the passage of the years. I really do not know. But what I'm interested to know is how many of those of the 4 million now are plus naging gunggong. Balik ako doon sa malice, pati yung neglect. Those are just the two. Ngayon, kung patayin niya, magsasabi ng totoo yung doktor, or he just runs amok, starts to slash everybody. Ngayong newspaper na to, 2 babae pinagsasaksak because for no apparent reason, patay. You read it was at the briefer last night. Kung ganito ang tapos sabihin, pagdating doon sa korte, magsabi ang defense, kung ako ang abogado kalaban mo, Your Honor, we would like to have a preliminary inquiry into the sanity of the accused. Just to know if he is in his right mental faculties. Or even to discern what is right and what is wrong, what is a crime, what is not. Kung sabihin ng doktor, hindi na nga makasagot kung sinong pangalan, tanongin mo, kausapin mo, punta kami doon sa Maynila. Saan ka nakatira? Yung tiyahin ko, namatay nga. So what happens now? Fiscal man kayo. Take a look at the backdrop doon sa in the wake of itong drug Sabihin ng human rights, mga putang ina kayo, na 10,000, that's shit. You know, in the wake of the drug contamination sa Philippines, 77,000 deaths, drug-related. Who will answer for that? Who will take the cudgels for those innocent, the young women raped, yung mga hold up sa truck, sa jeep?
Sinong mananagot nito? Then you worry about the son of a bitch. Kasi itong mayor na ito, sinalvage doon sa jail sa Leyte. And yet he was responsible for the destruction of the so many thousands in the Visayas region. And the Odicta couple, yung pinsan ni Mabilog, di ba sinabi ko sa Leyte ang pinaka? O yung, sa bagay, pinatay na. Pero, so how many, all in all, ang mga Pilipino na iniwan nilang ganito? And even the EU, pati ang Amerika, nagsabi ko kay Obama, go to hell. Wala akong pakialam sa iyo, yawa ka. The destruction of my country is going on, and you reprimand me before the international forum? Who are you? Akala ko ba sovereign countries tayo? If you have a gripe on me, sabi ko kay Mr. Obama, pumunta ka sa United Nations, demand an investigation sa Human Rights Commission. And they come up with an indictment, so be it. Wala akong problema. Ang sabi ko, sa order ko sa police pati military, go out and hunt for them. Arrest them if necessary. Take them into the custody of the law. Pagkatapos, if you are confronted with the violent resistance, thereby placing your life on the line, shoot them dead. Alam natin lahat yan. Alam ninyo yan. Yan ang utos ko. Ngayon, itong United Nations, itong Obama na to, pati kayo mga EU, putang ina ninyo, magdemanda na kayo. I will answer personally. I will assume full responsibility sa mga trabaho nitong mga military pati police. Those who commit maybe excessive crimes in the course of the performance of duty. Pero wag mo naman akong let me answer yung mga pamilya pinata. Alam ng pulis, alam nila, they cannot shoot a person with an outstretched hand and begging for his life. Otherwise, wala na ako sanang nanamatay. To date, I have lost 34, may bago na araw na to, then about 29 policemen in the course of the drug campaign. Eh bakit ako namamatayan ng sundalo ko pati pulis? Hindi ko sabi no extrajudicial killing, hindi tirahin mo na lang ng garan. That's a half a kilometer, matamaan mo pa. Why do you have to risk the lives of my policemen and my soldiers? Ayan ang problema dyan. Pero yung sabi na pinatay, you must remember that I started the campaign against drugs 2 months after I assumed office. But before I assumed office, and there were a lot of killings, you review the newspapers or yung internet lang ninyo. And on the day that I assumed office, 10, 20, even 30. What do you think? I accused 9 generals. I fired 9 generals sa PNP. So what do you think happened? Ayun ang problema kasi itong carry over sa politika sa Davao, ganon rin ang issue. Babae, pati patayan. On both counts, totoo yan. Walang problema yan. Babae, sino bang walang... Si Alvarez, speaker. Hindi bang pinag-awayan ng babae, lalaki man? Yung dalawa ni Tony Boy, lalaki yan. Duwala kayo. You know, when you do not know anything about the person, be careful. Alvarez is really an ang, like me, mix ako, lulo ko, Chinese. Ang tatay niya, ang, Chinese. Ang nanay ni Alvarez, native ng Kalagan. That's the native Muslims of Davao. Alvarez actually is a Muslim.
he can live with so many women because he's a Muslim. Kaya pinakagat niya lang ng lahat, kumagat naman lahat. Sabi, huwag kayong kumagat dyan. You cannot pin him down. He has his religion as a refuge. Totoo naman, they're allowed. Kaya kayo may mga judge dyan, Miskal, all you have to do is drop your religion and convert. And if you are accused now of the Department of Justice, sabihin mo, who says? Me? Sabihin mo, Secretary Aguirre, you might not know it, but I have converted to. So, sorry. And, so why do you have to? Bakit mag-Katoliko? Mga Katoliko, mga gago mo niya. Kung maniwala dyan sa reliyon, mga pare. Sabi ko nga, bakit mo kulungin si Alvarez? Di kulungin mo sobra. Tama yung sinabi ni Bebot eh. At magprangkahan tayo. Huwag kayo makinig mga babae. Sino ba talaga sa atin? Ikaw. There is a watering hole in Davao after dark. Yung mga Brad, alam niyo yan. Yung kahira doon, kanya man yun. Paano yan ngayon? Bakit lang si Speaker? Di si titulo mo, Director General? Prosecutor General? Sa ligo, Bongo, yung aide ko. Hindi yung abogado, pero isabi ko dito. Isabi ko dito yung totoo. Ayaw mo? Ayaw mo, hindi. No, klaro. Jesus Maria. Forget about yung babae. Walang faithful ngayon, actually. Totoo yan. Ayaw ko mag-intriga sa inyo. Pero yung, gusto niyo makinig? Baka nagmamadali kayo. Gusto niyo marinig? Ganito yan. First 5 years, makita mo lang yung tuhod ng asawa mo. Tangina, para kang 90 miles per hour yan. 10 years, kung maalaala mo lang. Kung you feel horny for the day, gano'n. Lalo na sa opisina, may maganda, tapos tinitignan mo. Minsan, pag gano'n, pag pirma, makita mo, sisilipin. Gano'n yan eh. Then another 15 years. 15 years, marami ng excuse. That's the time. That's the time na mga liwa yan sila. I'm dressing, mga liwa tayo. Hindi, yung totoo. Let's remove the hypocrisy. Putang ina yan. Yan ang ayaw ko sa lahat yan. Kaya ako galit sa Amerikano. Hypocrites eh. Ako, why should I lie? Why should I lie to you? I have no obligation to lie. So bakit ako mag-lie dyan? Diyan, 15. Wala na yan. Kasi mga liwa na. Mga liwa na yan. It's always a younger woman. 20 years. Yun na yung papasok na yun. Sa mga lolo natin, parang kapatid ko na lang yung nanay mo. "25 years. Kung sabihin ng gago na, in love kami ng asawa ko, gabi-gabi kami, honeymoon. Putang ina mo. Liar ka.
Yan pagkaganon, kayo mga asawa, huwag mo nang pakialaman. Pag mga 25 years to 30 years, may advice ko. Ito, kung man mo na, I'm 72. Ay, nakadalawang asawa nga ako dahil dyan. Sinabi ko sa inyo totoo eh. Sabi ko, why should I lie? So, 30 years old, alay niya mga 20, tuloy bigyan mo ng pag-pack up niya, tapunan mo ng kondo, no? Ayan, gamitin mo. Huwag kang gumamit sa akin pagkatapos niya. Ang problema sa kondo is, para kang kumakain ng candy na hindi mo binalatan. Naghingi talaga ako ng candy sa nurse ko, yung pulis. Bukan mo, ha? Kaya wag mo nang pakialaman, maghiwalay lang kayo pag gano'n. Ngayon, asawa ko, ngayon, marami ako nakaraan marami sa Facebook yung pinalabas lahat. Hinawakan ko yung babae raw, may isang kolumnista pa, inatake ako. How the women under Duterte. Sabihin ko sa inyo, kasintahan ko yon. Nandoon kami sa bukid noon, may nakita ako ng, yung ginaganon mo na umiikot. Pag ginaganon mo, yung worm, brown ang kulay niyan. May naglaka doon, kinuha ko, tapos nilagay ko sa kamay niya. Sabi, ano yan? Sabi ko, no, basta lang. Sabi ko, baliktarin mo yung kamay mo. Pag gano'n, parang hinlagay ko. Mamang yan ang baon mo pag uwi mo. Tapos, she was struggling. Actually, I was joking. Kasintahan ko yun. Pero, admitahin ko yan dito lang. Biyan dyan sa media, hindi totoo yan. For the media, just a joke. Bato dito, yan ang totoo. Kasi hindi mo talaga mapigilan. Sus, 30 years old, 30 years, marriage o 25 years, tapos sabihin ka, mag-uwi ka ha, ng maaga. Kasi mag-dinner tayo dito sa bahay kay anniversary natin. Sus, Mario Seco. Tingin ka sa langit, pagsakay ka ng bus, Lord, tulungan mo akong... Totoo man. 30 years anniversary. Sabi, daan ka na sa katida, Lord, give me the strength to get to the night. Balik tayo dito. Biro ko lang. Seryoso tayo dyan sa droga. Yan. Now, committed, at the time of betrayal, bangag na. So, who will answer for their injustice? Kaya sabihin mo sa akin na, mga NGO na, si Duterte, pinapatay yung drug lord, pati yung mahihirap, yung mga NGOs. They keep on pounding on it. Ang sabi ko, well, I have to destroy an apparatus. Yung mga drug lords mayaman, yan ang gusto kong unahin. Talagang pinapatay ko yan. Itong mga mahirap, wala akong magawa. I said, drop this book, and we will have heaven tomorrow. But if you keep on running there, matatamaan ka talaga. Kasi yung Shabu, alam niya, mag-fiscal kayo, lumalaban talaga. At every runner, either may kutsilyo yan o may baril. Sigurado ako niyan. At in so many instances, during my mayorship, I participated. Hindi barilan, but I was there to direct the... Kasi kung large area, just to appease the community. Kasi illegal search, pasok dito, pasok doon.
I have to be there to say I'm sorry. You cannot get a warrant, a general warrant for a community, a barangay. So you explain to them after na kailangan gawin ko to because of the, then you have appeased the community. Maybe you arrest about 5, 6. Di okay na. Then you recover 1 kilo, 3 kilos. Kaya yung sa San Juan, yung 18, no, 800 kilos. Yung sa San Juan. Kung nandoon ako sa Maynila noon, kunin ko yung drug lord, dalhin ko doon sa likod, babarilin ko. Then sabihin ko sa medyo, sige, sabi ko, demanda mo ako bukas. Mademanda mo ako. Ayun. Paano mo ako i-demanda? Then, before my term ends, I will just dismiss you also. Tabla. Diba? Ganyan yan eh. But, you know, I said, I stake my presidency, my life, and my honor. Sabi ko, it is part of my destiny, maybe. Hindi niyo ako kilala. Wala akong pera. Alam nila yan lahat. Yung mga taga-Davao, alam ninyo, and the party, not really, but almost a moribund grouping, PDP, but fundamentally, it was only Pimentel, the father, and the son. So doon ako tumakbo, kasi PDP man talaga ko. But I'm a leftist. I've always been with the left. Kasi anak lang ako ng mahirap, and I never denied. But I am not a member of the Communist Party of the Philippines, mind you. I am a socialist. Ganon ako. Yan ang nature ko, kasi mahirap lang kami nung dumating sa Davao. Pareho lang kami ni Sepulveda. Neighbors kami in a swampy place. Ganon lang. Lumaki kami na walang kotse, walang... So yung land reform, suportado ko hanggang ngayon. And I just had a talk with just before pababa dito, Doresa and Bello called me. Ganon usap sila. Sabi ko, you know, you tell Season because he's sick, very sick. He can come home, I'll give him a freedom of movement. I will not arrest him. I will arrest him man I'll even pay for his hospitalization kung gusto niya. But there are the three things that I will not. Una is stop the revolutionary tax. Napapahiya ako eh. So if you continue, enkwentro talaga tayo dyan. Second is release all prisoners. Sabi nila with the next 2 days. Third is do not claim any territory in this. May-ari as administrator of government. Ako ang may-ari ng lahat ng lupa dito. Do not claim any territory. Kasi pagpasok ng mga sundalo, civilian, sabihin man nila na, pumasok sa teritoryo namin. Loko-loko ka ba? Ano teritoryo? Natibinhang unto ibarangay. Ano magkapareho tayo ng dimension sa buhay? What yung pagsabi, mahirap yung... Then guarantee of a ceasefire, that's not... That's more or less substantial on the parameters really established. Kung wala yan, sabi ko, ayaw ko. Gira na lang tayo. Sabi ko sa kanila, in my course, sa Netherlands, we have been at it for 50 years. Do you want to fight another 50 years? Hindi mo lang inisip ang Pilipino. Sabi ko rin sa mga military, masaktan yan sila. Ay ko kasi, mga matay sa, marami naman patay sa... So what? We're all Filipinos. You want us to fight for 50 years again? You must be crazy. Pero kayong mga komunista, kung wala yan, sabi ko wala tayong pinag-usapan dyan. So I'm a leftist. Ako lang nag-admitar na ako ang leftist. Pero totoo naman talaga. Basta yung ganon, makita naman ninyo. Itong droga na ito, walang katapusan to.
to the end of my term, last day, pag nandiyan pa yung mga drug lord na yan, pati yung mga runners, that's a conspiracy thing. Ang hindi naiintindihan ko itong mga pare, itong mga NGOs na bugok, hindi na magtatanong. It's an equal guilt by everybody. Hindi ko sabihin buhayin kita, sabihin ko sa polis, o sige magpabaril ka na lang muna sa paa, huwag kang pumatay ng mahirap kasi maging extrajudicial killing, ita-charge sa atin. Sabi nila, ouster? Good. You oust me. I'd be happy. Sabi ko, military ko dito, o come. Linya kayo dyan. Generals and all. Raise your right hands. I, General Rodrigo Duterte, assumes as a member of the junta. Oh, good. Oh, bye-bye. Solve the problem. Inyo na yan, Pilipinas. Tignan ninyo. Or impeachment, fine. Walang problema. Sabi ko, hindi yan, Marcelo, Fabius Corpus. Tang-inang yan. Dito yan. May oath sa Constitution and my swear to God. Andyan lahat yan. What is it? I'll give you an honest answer. It's just a simple sentence. I am the president at this time. And I get to solve the problems that were known only by now. Nandoon na yan 5 years ago. Even the narco politics, 40% of the barangay all over the country, mga barangay captains, nasa drugs. Kindly give me the list aid. This is the drug industry of the Philippines. Puro listahan yan. Elected public official. Barangay captain, barangay captain, barangay captain. Summary, elected official 11, civilian 51. Region 1, 2, and 3, and 4 yan. Ayan o. Puro. Kaya na niya i-prosecute. Sabi ng simbahan, bakit i-prosecute na? Putang ina ka. Ma-prosecute mo ito lahat. To build an evidence even by the police, I would need more than 15 working hours of police. 3 of them following up. Police, it's about 6,000. Kaya sabi ko sa mga police, putang ina ninyo, unahin ko talaga kayo. Do not fuck with me. Kaya maraming pulis na mamatay, bahala ka, ikaw. Ayan. Yarta, Acosta, Abalye, Sintita, Regions 13, 12. Binigay ko na ito sa speaker. Hindi ko binigay sa Supreme Court. Sabihin nila na ano. Pero that is updated March 30. Pagka nandiyan ka talaga. Ibig sabihin, hindi ka masali dyan kung walang 3 validations, DILG, police, pati military. Minsan pag diskumpiyado ako, nandiyan pa ang PDEA. So, kapal yan, numiliit na yan ng ganun, pero noon ganun kakapal yan. So, walang katapusan to. You asked me, good. Total, sabi ko, ang pagka-presidente ko, destiny.
with three governors only supporting me. I, me, because kaibigan ko naman dati yan. Tagal na kaming kaibigan. Then, si Obet, governor ng Bataan. Tapos, isa sa Mindanao. Isa lang. Dahil mahal ko siya. Anong region ninyo? Alam nito mga to, buang dito. Alam nila kung sino yan. Ano bang region ni Iyay? Bong. Ano ang sa region ni Iyay? Region ba ni Iyay? Caraga. Huwag mong sabihin ang pangalan. In her province, liberal siya bumaliktad. I got about 100,000 majority. Yan ang magawa ng pag-ibig. Mahal ko. Kaya magligaw ka ng congressman, mayor, governor. Kung politiko ka lang naman, yung barangay captain, wala panligo yan. Pero ang ano ha, no offense intended. Baka tsambahan mo pa dyan mga NPA. So yan. Yung corruption, you can come to me anytime. Wala akong preference yan. And you can go to Malacanang if you want. It's open for everybody. I do not even call it a palace. Have you not noticed that? I always say my office. You come to I do not say you come to Malacanang Palace. That silly building there is. Ang may-ari niyan, ang una yung mga imperialist na mga yawa. Kaya pagdating ko, bit nga pala. Kayo bang mga Tagalog? Noong unang panahon, pareho man tayo galit sa Espanyol. Mayroon man kaming rin pinatay, siguro mga lolo ko na mga walang hiya na Espanyol. Pero ang ating hero, kaming mga Bisaya, kaming mga Maranao, wala talaga kaming hero. Kaming taga Mindanao. Dito si Rizal, taga Calamba, si Bonifacio, taga Caloocan siguro yun. Yung Biak na ba ito, somewhere. Mabini, si Juan Luna, yung Palamura, taga ano. Kami wala. And yet, you'll find it very surprising that the first guy who actually resisted the Spaniards, si Buano, si Lapu-Lapu. Pero wala man lang tayong Lapu-Lapu Day. Kaya ako sabi ngo, you work on it. Kasi yung mga komisyon ng cultural, taga rito, mga Tagalog, siguro mga Ilocano rin, yung official, o mga Pangasinan, ang ginawa ninyo kay Lapu-Lapu, ginawa ninyong isda. Kaya sabi ko, I'm not trying to foist a cultural issue. Bakit naman ganun? Bakit hindi nyo nilagay yung putang inang isda na yan, si Magellan, tapos sila Lapu-Lapu? Pagpunta ka po sa Cebu, yung monumento ni Magellan, mas malaki kay doon kay Lapu-Lapu. Putang ina itong gagon to. Tapos pag-abri mo pa ng libyo, somebody should take that up sa cabinet meeting. You read the books of, pati kami, who discovered the Philippines? Lapu-Lapu, idiot. Bakit mo kami i-discover nandito na kami noon? Kayo ang naggulo sa aming buhay dito sa Asia. Tapos sila Palongtoy, Magellan,
Kalukuhan. One of these days, pasira ko yung monumento niya dyan sa Mactan. Ryan mo yan? Palitan mo yung kay Lapu-Lapu, yung maganda. Kita mo araw-araw pa. Piniritong Lapu-Lapu. Tinulang Lapu-Lapu. Inununa na Lapu-Lapu. Sweet sour na Lapu-Lapu. And yet, he stood for us. Ano mang ginawa ng mga, if you read, I had a chance to go to the archives of Malaysia. Mindanao more or less was ahead sa Islam. By almost, sabi ng my scholar, mga about 70 years. Now when Magellan landed here in Leyte, Mindanao was already Islam. It was part of the Sri Visayas Empire of the Malay race. Kaya lang, noon, we were really oppressed. Tanungin mo yung mga pare na scholar, pag hindi ka nagsimba noon, ang Pilipino, luhod ka dyan sa... Kaya yung government, gobyerno, palasyo, di putang ina, pati yung simbahan, magkatabihan. Kasi dyan kay Guardia Civil, there was no distinction between religion and government. Kasi 20 lashes yan. Luhod ka dyan sa plaza. Totoo yan. Pero it was all erased in our history book. Makita mo yan doon sa mga archives ng ibang countries na Malay. It could be Brunei, Malaysia, and Indonesia. Doon mo makita ang totoo. Kagaya nung sa Samar, na may namatay na colonel ng US Army. Diba? The massacre of Samar. 10 and above, pinatay ng mga sundalo sa 10 above, mga bata, in Samar noon. Hindi pa ngayon nasa uli yung bell natin, hanggang ngayon. Yun ang, but you go into the archives, doon mo makita, doon ko nakita yung picture ng mga Amerikano, ang nakapatingin, puro nakahiga mga Muslim na namatay. Mag-init lang ulo mo. And yet, the irony of it all, we got it from the archives of America. Wala man tayong photograph mo, wala man. Those is the sordid history na I want to correct, dahan-dahan lang. Just to be, sabihin, hindi ultra, just a plain Filipino. So as we progress, galing ako doon sa, kaya hindi ako nakabihis, nagmamadali ako, galing ako Nueva Ecija. Piñol is doing great. There's a new hybrid. And the production is almost tripled sa isang hektarya. So sabi ko, I am giving, basta hindi lang makurap. I am giving everybody kung yung mga traktor na Basta hindi lang makurap at magdating lang yun sa baba, okay na tayo. Ang problema ko lang is itong sa dagat. Because of the climate change, ang isda talaga na palayo ng palayo kasi mainit ang That's a known, proven data. So how to go about helping the fisher folk. O dito, basta wala lang corruption at totohanan lang tagaan trabaho, wala tayong problema. By the way, yung listahan dyan, hindi ko tinignan yan may mga judges dyan, pati fiscal. I hope na hindi kayo. Baka fiscal ng Sabah, o fiscal siguro ng Guam, wag lang kayo. Kindly mag-iwas kayo. Kaya may fiscal ditong isa sa pasabi ko I'm ready to lose even the presidency. Any day. Ayaw ko talaga yan. Kasi sisirain mong bayan. The long and short, the beginning and the end of my being president is to preserve the Filipino nation.
and see to it, mga anak natin, mga pa. Ano ba nito? Kayo ba mayaman? Kayo mayaman tayo, wala tayo dito. Why should we be here? We are average earners. Nagpapaaral ako ng anak ko. Noong naging abogada, naging mayor, nanununtok naman ng tao. Biro lang. Alam mo yung si Inday, gaga talaga. Yung anak ko, papaaralin ko. Average earners lang tayo. Pagtanda mo, tingin mo, sino magbili ng medisina? No? Anong ginawa mo sa tatay mo noong nagkasakit-sakit? Sino magsubo siya ng lugaw mo? Sino magbili ng oxygen mo? Medicine. Mag-cancer ka. Even sa sustenance sa morphine. Just to ease up the pain mo. Anak mo. Kung gawin yung anak mo gunggong, kung widespread, it's 4 million. Putang ina, kung walang tao magtayo, sabihin mo, this has to stop. Because it will really destroy my country. Ako na yung magpakulong, okay lang sa akin. Okay akong masa Senate, sabihin mo, paputokin ang helicopter ko, fine, go ahead. Lahat ng tao na mamatay naman eh. But for as long as I'm president, kasi lumabas ang problema, hindi yung problema noon kasi it cannot be a problem when it's not known. Pero once it is out of the Pandora's box, ayun, naging problema sa panahon ko. So magtanong yung mga apo ko, anak na mga apo ko, anong ginawa ng lolo natin? Bakit niya hinayaan maging ganito ang ating bayan? Yan ang hindi naintindihan ng mga putang ina ninyo. Pati kayong United Nations. Pumasok kayo ng droga dito, baski isang sigarilyo, di ba? Putulin yung ulo ninyo. Anong hindi ninyo naintindihan? What is at stake is my country. Ang pag-usapan natin, the priest and everybody, you listen, God damn it. Non-negotiable ako dyan. Papatay ako ng papatay, basta droga at maybe corruption. Huwag mo nga I said, do not fuck with my country with drugs. I will destroy you. That's why I said I declared war. I did not order the police to operate. I said I go to war, arrest all of them. Total sa akin, wala man akong penchantnan for a cadaver, a carcass there. Okay sa akin, arestuhin lang niya. Okay na sa akin. Total, ang jail ngayon, overflowing talaga. Natutulog ang mga putang ina nakatindig. Ganon. Hindi rin sila matumba kay airtight na eh. At kung sabihin ng mga humanitarian organization, build another prison, bahala kayo dyan. Kayo, gusto niyo tulungan, sige. Tanggapin, magawa ako ng bagong preso to make their lives comfortable. Ulul. But, you know, when I got the 3 billion from Andrea Domingo sa Pagcor, binigay ko kaagad doon sa community-based rehab. Kita mo, magastos pa ako ng medisina para sa mga ulul. Na pwede ko na ibili ng mga traktor, ibili ko ng mga buhay na to. Kita rin. Release another one for yung lahat na may resibo. Karami ko sanang paggasto na I have to build. So, see, who caused this problem of ours? Lalo na itong mga drug lord. Pag may nakakilala kayong drug lord na preliminary, sabi mo na lumayas ka na lang. Mabutan ng Duterte, patay ka dito. Putang ina niyo, papatayin ko talaga ngayon. Prangka-prangka yan. I do not give a shit who's listening to me. What I'm saying is I will not compromise. So yan. Then, I told you, I am not
an economist. I am not an expert sa economy. Itong gonggong na Del Rosario ng Makati Businessman's Club, he invited me sa campaign kung anong ang economic agenda. Ang sinabi ko, you know, Mr. Del Rosario, I am not an economist. I should not be talking in an economic forum. But I can give you my experience, template of how ang Davao kasi noon magulo. So, nandoon kami sa crossroads ng criminality, pati yung NPA. Ang mga NPA na control ko. Kasi kabati ko. Hindi kami kaibigan. Ay, kabalat, kabati ko. Sabi ko, tumabi lang kayo. Iugo to the mountains. So, nakakaakyat ako ng bukid noon. Retrieve ko yung mga prisoners, ganon. Pero yung mga kriminal, ayaw. Na at that time, when every Tom, Dick, and Harry who wanted to be an anti-communist fighter were given freely itong armas. So pagkatapos ng martial law, there was a flood of firearms. Now, how to retrieve them, what was the problem? So, mayroon na yung style na papasok ng bahay, i-hostage nila, and you cannot get more than 50,000 per withdrawal. So, nandoon ka sa loob, they continued to rape everybody there, tapos yung husband had to go out everywhere to get the money. So, alam ni, tanungin lang ninyo si General. Buti ka kay ikaw, nakaabot ka ng General, ako hindi. Brad ko man to. Kayo mga talyones, huwag niyong imbitahin niya pagka ano kayo. Di ba sa panahon mo namatayan kayo? Dito sa Manila? Yung nisesyon ninyo? Ito, tingin-tingin pa itong dalawa. May namatay sa panahon ninyo. Kawi ito, kaming si tatlo, tinatel ng ingay. Brad namin yan yun ba natin? Is it proper to mention? Si Supreme Court, Brad. Kaya nga, is it proper? Brad, manami yung dalawa dyan. Si Bambit Mendoza, pati si Buji Reyes. Tulat kami sa talyones na sabi namin, stop it. Ako, 3 days ako, umuwi ako sa Davao. Massive hematoma. Pagtingin ng doktor dito sa puwit ko, sabi niya, dumaan ka ng 5 bayot. Wala talaga, sabog eh. Kasi, sino yung putang inang yung gago na Brad? Gusto nila na maghalikan kami nung Brad ko, patay na, si Babista. Mag-lips to lips kayo. Sa panahon noon, si Rosana Roses, pati si anong isa? Sino? Basta yung panahon na yun. Mag-lips to lips kayo ng sige, 5 minutes. Kung master, mamatay ako niyan. So, talagang papatayin kita. Sabi ko, ayun, bahala na patayin mo. Basta niya akong paghalikan ng anong magawa mo? Doon sa Cavite, sa labas ng compound, may nagtitinda doon ng matanda. Siguro mga 64 years old. Di ba yung maraming pumpkins, yung mga oranges, gano'n? Kaya, anong kaya mo? Sabi ko, yun, no? Pahugasin mo lang. Pahugasin mo, exhibitionan ko kayo. Halika, baski pangag na walang ngipin. Sige. Pangag kasi yan sa Bisaya. Anong tawag Tagalog? Yung mga Tagalog naman sa Davao magalit kasi kung malimutan ko, ordinary sa Bisaya, ayan eh. Lahat kami, tanong yung mga Bisaya.
Yung may kalimutan, ano yung pangalan ng putang inan to? Ganon, ang Bisaya, ganon. Pag, maski yung kutsara, sana yung yawa. Devil ba? Ganon, ganon. Ganon ang salita. Tanungin mo yung Bisaya dito sa Bisaya. Kaya pag makakalimutan ko yung Tagalog, maski sa eskwelahan, ano yung putang inang anong tawag nito sa Bisaya, sa Tagalog. But that's not to offend you guys. Eh, yung sinabi ko, yung regional. So, yan lang man siguro ang ma-assure ko sa inyo. But if you, itong mga polis, hindi ko ganitong polis, idemanda ninyo. Yan, sipit. Yeah. Cabinet member ko, hindi ako nakialam doon sa, sabi ko legal. Sabi ko, wait, go. Sabi niya, ano itong polis? Sabi ko, sige, sabi niya, murder. Sabi ko, sige, file mo. Pagdating ng korte, sige, haripin niyo sa korte. Kailan anong araw-araw ang promulgation? O so, hindi bale. Huwagin kong aid ko. Ito. Dalhin mo doon sa judge. Following our pardon. Restored to full civil and political rights. And ordered reinstated with 2 promotions higher. Legal eh. Wala tayong objection. Legal lahat yan eh. Hindi, sabi ko nga noon, early sabi ko, maniwala ako sa pulis. Pulis ko yan eh. Kung anong inutos ko, sabihin niya, sir, gano'n ang nangyari. Diyan ako maniwala sa kanya. Ngayon yung testigos doon sa prosecution, ayun ang binigyan ng importansya ng Department of Justice, wala magawa. Eh pag sabi ni Bit, murder yan, sabi ko, okay, let's do it legally. Trial, legal. Kung sino yung judge doon, sige, you impose the maximum. Pagbaba mo doon sa chair mo, maglapit yung aide ko, ma'am, doon, presidential pardon. O di illegal lahat. Wala na so, we do not commit any graft there because it is my privilege and my power. Because I have to stick by them or with them. Kasi pag hindi maghina ito kung takot. Alam mo ang pulis noong hindi pa presidente, takot. Kayo alam niyo yung piskal, takot ang pulis. Kasi pag dinibanda ninyo yan, kaya ang pulis tignan ninyo mabuti. Ang pulis lalo na, the day that they are suspended, wala ng sweldo yan, wala ng pagkain, wala ng eskwela ng mga anak. So I have to defend them, lalo na upon my orders. Excessive use of force. Then, hindi ako makikiusap sa inyo. There will never be a time na magtawag ako, this is Mayor Duterte. Pare, pwede ba? Do not do that. I do not do that. Baski ngayon, wala akong tinawagan. Pero kunting pagkamali, ako basta sabi ko, no contract reaches my table. And for your information, I have not signed any document that would give me an allowance by 5 centavos. Sweldo ko lang. Yung mga contract sa gobyerno, yung mga infrastructure, hindi yan umaabot sa akin, sa kanila lang. Kasi ito si Bit, pakakain he will tell you straight, I never called him. Hindi ko nga alam, nag-assume na siya. Hindi ko nga alam na siya pala ang na-appoint. Totoo. Baka aso si Pulbida ba? Totoo. Kalimutan ko. I do not call them to congratulate them. Bakit naman congratulate? Ako ang tawagan mo, congratulate sa akin, kaya ako ang naglagay sa iyo dyan. Baliktad. Totoo. Never, never. I swear to you, never. Ako tumawag ng isang cabinet member, baski kay Bit. I do not know his telephone number. I do not call him. I have not even seen this guy behind me ever since. Ngayon lang. Ngayon lang kami nakita ni Vic Sepulveda. Kung sabihin ninyo na he is better than the speaker, pareho lang yan silang dalawa. Sabihin mo sa Supreme Court,
And I can vouch for the truth of what I said here. Daling ko yung babae sa harap ninyo. Si Beth. Di, itong director ninyo, Kuya to. Potential, pero hindi ito na, hingi. Hindi. Pero yung relo na suot-suot niya, akin yan. Wala naman akong kaso sa kanya. Tul, yung relo mo. Tapos minsan yung sapatos mo. Marami akong bigyan kita, sukat ng... Oh. Pareho kami, hindi kami nag-medyas eh. Ngayon nag-medyas na ang buang. Tabi, Brad ko, pero totoo yan ha. Yung relo niya, pati yung boots na, mahilig ako sa boots oh. Kurso na yung brown ko, binigay ko sa kanya, sige. Kaya, hindi ito sabihin mo naghihingi. Not his, forget it. Beta Gere, wala. Dandani ang mayaman. Ako lang mahirap dyan, totoo lang. Tugadi si billionaire. Si Art, mayaman yan. Sunny Dominguez owns the Marco Polo Hotel. Mga mayaman yan sila. Ako lang ang medyo tagilid dyan. Ang swildong putang ina, maliit pa masyado. Kailan kaya ang increase? May increase daw eh. Wala ba tayong sweldo ko 130 tapos may bantay kayo sa akin yung folder bong pero tong folder na tagas kay sweldo ang mga yawa 130 dalawa ang pamilya ko. Kaya nga lang hindi mo suportahan yung nanay ni Inday, di bugbugin ka noon. According to the Commission on Audit, Film Council Chairman Bricio Santos, son-in-law ito ni Prieto sa Inquirer, 2013, received over 2.4 million in compensation, while his two executive directors, Teodoro Granados and Jose Miguel de la Rosa, were paid 1.8 and 1.7 respectively. The three filmmakers enjoy higher salary grades than the country's leading educators like the President of the University of the Philippines, Alfredo Pascual, 1.4 lang ng kanya, and the President of the Development Academy of the Philippines, Antonio Calao Jr., 1.4 lang. Tapos, sildo lang ito. Tignan mo. Naubos ang pera dito sa kakatravel. Tapos, ang Inquirer kung magsalita, kala mo, publisher na sila ng langit. Ito namang utang ng ABS-CBN dyan. Andres, sabihin ko sa inyo, kayong ABS, mabuti lang kayo dyan sa mga drama-drama. Ang alaala mo kaya pati yung mga ninyo. Pero sa news, your putang inang garbage. Ay sige sila before the election. Ito mo, Inquirer pati itong ABS, nagbayad kami asking for time. Tinanggap nila ang pera but they never give us the slot. Tanggap yung pera. Ngayon, sabi itong si Trillanes pati, yung kampo ni Rojas yan 211 million daw ang sa bangko. Kung sinabi ko doon sa panahon pa nila, sabi ko doon sa yung
Itong anti-laundering, money laundering, AMLAC. Sabi ko, i-publish ninyo kung meron. Kung totoo yan, no? Mag-withdraw ako. Ngayon, even if I have 1/2 of it, basi kalahati lang, putang ina, mag-resign ako bukas pagka-presidente. Ilabas ninyo. Total na sa gobyerno kayo, marami pa kayong naiwan dyan na tao ni. Ilabas ninyo. Walang problema yan. Sabi ko nga, kung may anak ako na involved sa korupsyon sa gobyerno, hindi yung pribado. Wala tayong pakialam dyan. Kung sa gobyerno, nandyan si Inda, yung anak ko, pati may isang anak pa ako, yung sige lang ligaw ng babae, hindi ko na makita matuloy. Hoy, sabi ko, nasaan ka ba? Galit siya sa akin because I rant in public. Bidyaman in public, hindi ka nang nakita ng nanay mo isang taon. Yan, sabi ko, pag na-involve sa corruption yan, sabihin lang ninyo, at I will step down. But I am exacting also. Hindi ako pwedeng magkamali ng konti kasi talagang bababa ako as a matter of honor. Pero doon sa mga empleyado sa gobyerno, kayong mga directors, yung NEDA, it's famous for 1 year, 2 years. Dito, ang department heads ko sila are only given 1 month. Sila lahat yung departments na yun, 1 month. Ang mga directors down dyan, sabi ko, 15 days. Yung mga director, wala. Punta ka doon sa director ng land title, wala. Walang papel. Huwag mo akong bigyan ng gano'n. Oh, better leave government. I said, I have fired 92. LFTRB, karamihan, regulatory bodies. Talang nangyari ko. Sabi ko, go quietly. I do not want to. Kasi nakita ko mga anak nila, mga doktor na. Mga, andyan pa sa Cardinal Santos. Just, malis ka na lang. Kasi magkahiyaan tayo dito. I do not want to. Pero, ako, exacting ako. Kunting pagkamali, yariin ninyo ako. Pero sa trabaho ko, lalo na droga, corruption, yayariin ko talaga kayo. Believe me. Pero kung maganda, medyo mahirapan ako ng kunti. Sa pag-imbestiga ko pa lang, mahiya na ako. Ma'am, siguro wala ka talagang kasalanan. Hindi, biro lang yan. Patawa lang sa inyo kasi inaantay. Sige, yung isa na, sige, hagok. So I leave you with a message that we can work together and it's gonna be a merit system. I will never, never allow politics to set in. Kaya kung kayo for promotion or anything, wag na kayong maghingi ng rekomendasyon sa politiko. Talagang ganonin ko yan. Stand on your merit. Or kung tignan ko nga there's a more or less a medyo then I will create 3 people so that a vote of 1 can basta akin is merit. Appointee ka man ni Aquino o ni Gloria o ni Ramos, wala yan. Sabi ko, wala akong utang na loob po. Walang nagbigay sa akin. Sabi ko, and even Lucio Tan offered to the very last day and I said no. Hindi ako mahiya sa yan. Sabi ko, wag kang galit kasi kaibigan tayo. I mean, I know him, businessman. He goes to Davao, Chinese Federation, I go there, mixed with them. Pero, basta dito, stand on your merit. At sa sila ang mag-assess. Ganon rin ang utas mo. So, do not place there anything sila that would. Only kung ano ang performance niya. And if you perform well, karamihan sa inyo, mind you, halos lahat nag-apply ng I do not have any quarrel with you guys. Pero ang karamihan ng new batch nga pinili ko babae. Halos karaming babae. Kaya
Maging bakla na lang kayong suot kayo ng damit na cross-dresser. Hindi, I will more or less talk about it in yung private lang tayo. It has nothing to do with corruption, no? Basta yung karamihan ngayon, babae. Lahat, halos ka lang ang babae. Get to a point also, even yung mga kasama ko sa fiscal's office, marami akong nag-apply ng mayor na ako, ginanon ko. Kasi, so many reasons that comes to the fore. If you really want to know, I'm willing to talk to you. But do not hesitate to call me to ano yan sa 888. Sabi mo lang, to President, I want an appointment with you. May sabihin na. Basta, alam nila, hindi na kailangan. Nagkaalaman na niyan kami nung magkabrad kami. There's always one standard that we all follow. It's fairness. Nothing about politics. I owe nobody nothing. Walang makatawag ng politiko sa akin, lalo yung drugs. Noon, magtawag niya sa palisin itong polis na ito kasi, itong fiscal na ito, stricto. Wala yan. Just do your work. Wala yung habulin kaya na stick to your guns. Just do. Basta again, this is the rule. What is right and legal? Period. Sa inyo, merit. Pero mas nakakatulong kung maganda ka. Alangan. Marami pa naman maganda dito. Sige na lang ba? Bayan lang ma'am kasi 72 na ako, wala na. Wala na ako? 72. Ilan ang tatay nyo, nagbibili pa kayo ng medisina? 72 years old. Kung sabihin mo may sakit, marami akong sakit. Pero okay lang. I can still talk. I can communicate with you and maybe I can still govern. But 6 years after that, I'm finished. So, umutok ka man sa akin o hindi, yung taga rito, nandyan sa likod. Salamat sa inyong, hindi pala sa Talavera. I didn't know that speech ako, number 1 pala ako doon. Talavera, nag-number 1 pala ako. Dahil siguro sa iyo, baka binaso mo doon. Ma'am, si Governor Pineda, I'm happy to see you. And pareho tayo, the prosecutors. Your heart aches now where my heart aches a few decades ago. And I know how it works. Ang maasahan lang ninyo is that if it is yours, it is yours. Walang politika, walang... And I would not even allow them to recommend na wala yung brad. Doon kayo mag-apply sa Sabah pati sa Guam. Baka hindi, okay lang. But sabi ko, merit lahat. Pareho tayo Pilipino. Always. Fairness and merit. Maraming salamat po.